steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Malinaw na malinaw po yun. Attorney Sal Panelo, malinaw na malinaw, kudos sa'yo. Narinig po ninyo yun? Kidnapping. Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Mantakin po ninyo, yung administrasyon na ito, talagang ginagawa po ang lahat para, alam nyo na, mapahina ang mga Duterte, masupil ang mga Duterte, madiskarir ang mga supporter ng mga Duterte. Pero ang kinalalabasan po mga ka-reaction ay talagang lalong lumilitaw po na 80% ng buong Pilipinas, marami pong kakamping ang nagsasabi sa social media na nalungkot sila at nagagalit sila ngayon sa administrasyong ito. Bakit anong tawag doon? Itinapon ang isang Pilipino at ibinigay, sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, sa mga naglalaway na mga dayuhan, mga banyaga, para litisin. Hindi nila kayang litisin dito ang Pangulong Duterte. Kaya pala hindi sila nagsasampa ng kaso sa kanya dito sa ating bayan. Kasi pag may nakasampang kaso sa iyo dito, sa Pilipinas, ay hindi na pwedeng ipakuha sa ICC. Kaya naman pala hindi sila nagsasampa ng kaso. Dahil ang lahat ng ito ay planado mga ka-reaksyon. Diba? Kahit si Bato de la Rosa, walang kaso. Diba? Kaya dito mga ka-reaksyon, kitang-kita po natin, si Sara Duterte, ayaw nilang sampa ng kaso. Puro mga pagdinig lang ng pagdinig. Diyan sa may Quadcom, sa Senado,
wala silang sinasampang kaso. Yan pala ang dahilan. Pero marami po tayong pag-uusapan ngayon. At ito po, isa sa mga pag-uusapan din natin ngayon, si Richard Gomez. Di po ba talagang hayagan ang pagpuri ni Congressman Richard Gomez sa mga Duterte? Alam po ba ninyo nung pinuri niya ang war on drugs ng mga Duterte, nagkaroon po siya biglaan ng kaso. Kaso ngayon, ito na po, sinampahan siya ng disqualification mismo ng COMELEC dahil nag-ano yata siya, nagsalita siya na nag-aalala rin siya na baka magkakaroon ng malawakan dayaan. Katulad po ni yung Harold, Attorney Harold, di ba kandidato din yun? So winarningan niya ang COMELEC na kapag ang mga makina, computer ng COMELEC ay nakadugtong sa internet during the election, during the voting, pwede pumapasok ng mga hacker. Yun lang ang request ni Attorney Harold na wag idudugtong sa internet habang hindi pa natatapos ang bilangan. Yung tinatawag natin hindi pa piniprint yung result. Pagka-print na result, pwede mo nang idugtong sa internet yan para makapagbadala ng data. Yun po ang sinasabi ni Attorney Harold. At yun din ang paniniwala ko na sentimiento ni Representative Richard Gomez na magkakaroon ng malawakan dayaan. At ayan po mga kareaksyon. Sinampahan na siya ng disqualification case. Sino pong nagsampa? Sino nagsampa? Sa paniniwala ko po ang mismong COMELEC. Di ba? Pag-uusapan din po natin yan. Pero bago yan mga kareaksyon, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Ito po, pakinggan po natin ito. Alam po ba ninyo na akala nila mauulog sa patibong si VP Sara Duterte? Kasi habang vice presidente ka, ay hindi ka pwedeng mag-practice ng pagiging lawyer. Ganun ba yun? Diba? Ito po, pakinggan po natin. Pakinggan natin. Mga kareaksyon, pakinggan natin. Hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa The Hague. No? Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report. Hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. Akala siguro, yun ang mga nagkakalat. Yung mga nagkakalat na magiging abogado siya ng Pangulong Duterte, yung mga na may make news sa social media, di ba? Akala nila, kakagat si VP Sara Duterte. Akala nila kakagat. Pag kumagat po siya, ay isang yung violation yan. Hindi ko alam kung ano po yan, kung impeachable offense yan. Hindi raw, hindi siya magiging abogado. Lilinawin natin Linawin natin. Hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa The Hague. No? Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report. Hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak. No? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medaldea, former Executive Secretary Medaldea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol na pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila.
Oh, ano naman pong itsura ni Presidente Maganda naman ang Duterte? itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yun, okay naman. Meron ba ho siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So, maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali, nasa baba ng kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. Galing ha, di ba? So ibig sabihin mga ka-reaction, yung kumakalat po o hindi kumakalat, yung parang suspecha ni Senator Sal Panelo, ni Attorney Sal Panelo na nagkaroon ng mild stroke si Pangulong Duterte ay hindi pa po natin nako-confirm. Pero ayon po kay ES Medialdea ay high spirit, ibig sabihin, yung mild stroke na inaalala po ni Attorney Sal Panelo ay hindi po siguro totoo yung kanyang suspecha na nagkaroon po ng mild stroke. Hindi po natin mawawala kay Spoke Sal Panelo na mag-aalala siya sa dating niyang executive commander in chief. Talagang nag-aalala siya dahil doon sa pagsasalita po ng Pangulong Duterte na para bagang utal-utal siya nung nagsalita no. So Attorney Sal Panelo, Spoke Sal Panelo, ayun pakitawagan lang si Attorney Medialdea, si ES Medialdea na kumustahin mo siya kung talagang nagkaroon siya ng mild stroke. Hindi pa po konfirmado yun. Confirm, okay? O ito naman po tayo gusto talaga nating malaman kung nasaan si Lisa Araneta. Sabi ng mga ka-reaction natin dyan, ay hindi namin kailangan yan. Wala kaming pake kung nasaan si FL Lisa Marcos. Wala kaming pake dyan. Di ba? Di ba sino bang may pake dyan? Kaya lang, gusto lang nating malaman kung talagang totoo na siya ay nakadetain. Para yung mga fake news dyan na nagkakalat na nakadetain siya, baka hindi sila fake news. Baka sila nagsasabi ng totoo. Pero iba po sinasabi ni Vlogger Clear. Di ba? Vlogger Clear! Di ba? Pwede ba tayo mag-collab? Di ba? Di ba? Pwede ba tayo mag-collab? Di ba? Ganoon. Pero titingnan ko muna kung parehas tayo ng level bilang isang vlogger, di ba? Hindi ako kasi basta-basta nakikipag-collab, Vlogger Clear. Namimili ako ng kakulab. Minsan ayaw ko yung mga kakulab na medyo palengkera. Anyway, Vlogger Clear, mapag-uusapan naman natin yan kapag hindi na mataas ang yung lipad. Baka hindi mo ko papansinin ngayon Pero pagdating ng araw, pag hindi ka na Vlogger Clear dyan, baka ikaw hindi ko pasinin. Anyway, Vlogger Clear, magsalita ka, nasaan si Lisa? Good morning, Yusef. Morning. The spread of misinformation became rampant, and no less than the First Lady has been a victim of fake news. What are the steps being taken by the Palace or PCO to combat misinformation? This is very obvious. So yung nagtatanong, automatic po, yung paghahanap nyo daw kay FL Lisa ay fake news. So nasa Pilipinas daw po siya. Paki-live nga. Oy, Vlogger Clear, paki-live nga. O yung mga nagsasabing wala tayong paki kay FL Lisa di ba? Kung mapatunayan natin na nakadetain siya, sinong fake news ngayon? Ngayon na lumilitaw na fake news, yung mga nagkakalat na nakadetain siya sa LA. Sa LA. Diba? Sila lilitaw na fake news. Ngayon, ang hindi fake news, si Vlogger Clear. Kung darating ang araw na patunayan natin na nakadetain pala siya doon, sino naman ang fake news? Diba? Kaya kinakailangan, bago pa sumabog ang katotohanan, ay may live na nila si FL Lisa. Ako naniniwala naman ako na nasa Pilipinas na Diba? Naniniwala ako na
Hindi ko alam kung totoo ang sinabi ni Vlogger Claire o hindi. O, di ba? Gulo no? Naniniwala ako, pero naniniwala ako. Hindi. Mag-live kayo. Ipakita nyo live. Maniniwala kami nasa Pilipinas siya. Pero sinabi nyo nasa Pilipinas siya, problema nyo yan. Pero marami nagsasabi na nasa LA siya. Nagpa-party-party yung yung film festival, di ba? Ito. Pakinggan natin si Vlogger Claire, ha? Good morning, Yusek. Morning. The spread of misinformation became rampant, and no less than the First Lady has been a victim of fake news. What are the steps being taken by the palace or PCO to combat misinformation? It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. We are taking steps like what we had last week. We had this live discussion with the concerned authorities to answer all those issues that had been raised by some people from the mainstream and also from the social media. So with this kind of projects that we have with the PCO, like the press briefing and the live discussion, I think people will have this chance to know what is fake news and what is not. I understand NBI is making a plan of action as well as the PNP to run after. Hindi pa niya sinagot eh. Hindi pa niya sinagot. Nasa Pilipinas ba siya o nasa Amerika? Sagutin mo yung tanong kung nasaan siya. Fake news na karang fake news yan eh. Wala naman kayo pinapakitang live na magsasalita siya. Fake news peddlers. Kayo po sa PCO, nakikipag-ugnayan ba kayo sa mga agency na to? Opo, makikipag-ugnayan po tayo. Lalong-lalo na po talagang dumarami po ang fake news para po malihis ang katotohanan. Kitang-kita po ninyo. Kahit po mismo si ES, dating ES, Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. Hindi naman fake news yun eh. Nawawala talaga siya. Wala siya doon kung saan niya iniwan. Kung nandun yun, edi hindi siya nawawala doon. Ang mahirap kasi sa inyo, hindi kayo nakikinig. Hindi nyo iniintindi sinasabi ng tao. Nawawala siya doon sa detention, hindi sinabi sa kanya kung saan siya dinala, kaya sinabi niya nawawala. Eh hindi sinabi sa kanya kung saan dinala. Ibig sabihin nawawala siya. Fake news ba yung sinabi ni ES Medialdea? Hindi. Nawawala talaga, hindi niya alam kung saan niya hanapin. Kung hindi mo alam, yung hinahanap mo, ibig sabihin nawawala yun. Pag natagpuan mo na, edi nandun na, hindi na nawawala, natagpuan mo na. Anong gagamitin mo salita dun? Wala. Wala dun si Pangulong Duterte dun sa kulungan na kung saan iniwanan ko siya. Tinanong ko yung admin, ang sinabi ng admin ay wala daw Rodrigo Duterte na nandoon. Eh di ibig sabihin nawawala. Eh walang impormasyon na ipinadala sa parte ni Pangulong Duterte. Ngayon babalik siya sa ICC. Itatanong niya, bakit nawawala si Rodrigo Roa Duterte doon sa detention cell na kung saan binigay niyo sa akin, naririto siya. Nawawala siya doon. Nasaan ba siya? Kinabukasan nagkaroon ng preliminary hearing. Sinabi nila, nandun siya doon sa mismong ICC detention. Wala na siya doon sa regular cell ng Netherlands. Di natagpuan, una nawawala dahil hindi nila kung saan nila hanapin. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Kung halimbawa, na inahanap mo yung isang tao o isang bagay, iniwanan mo doon. Pagbalik mo, wala siya doon. Anong tawag mo doon? Di nawawala. O nahanap mo na o hindi na nawawala. Natagpuan na. O natagpuan ko na yung ballpen ko. Kanina nawawala. Attorney yun lang hindi niya alam ipaliwanag. Hindi fake news yung sinabi ni Medialdea. Hindi fake news yun.
nung nawawala ang Pangulong Duterte kung saan niya iniwang kulungan. Wala siya doon eh. O hindi naman sinabi kung saan dinala. Ang sabi ng admin doon sa kulungan, wala pong Rodrigo Roa Duterte na naririto. O, siyempre mag-aalala si ES. Sasabihin niya sa reporter, nawawala ang Pangulong Duterte. Sabi nila ng ICC nandito. Wala dito, saan nila dinala? O, yung gamot niya nasa akin. O nag-aalala siya, nagpanik siya. Wala nga naman sasabihin niyang, wala dito ang Pangulong Duterte. Nawawala siya dito. Anong gagamitin mo salita doon? Wala siya dito. Itatanong ko doon kung saan nila dinala. Ang problema, sabi ng ICC, nandun daw. O kaya pumunta siya doon. Wala siya doon. Nawawala. Anong gagamitin mo salita doon? Fake news ba yun? Hindi. Nawawala nga eh. Oo. Natagpuan na. Hindi na nawawala. Natagpuan na. O diba? O, iniwan mo yung aso mo dyan. Maya-maya, kinuha pala nung mister mo. Inahanap mo yung aso mo. Bakit? Nawawala. O. Ay, hindi nawawala. Fake news ka eh. Kinuha ng mister mo eh. Malay ko ba? Malay kung kinuha ng mister ko. Anong termang gagamitin mo doon? Hindi nawawala. Lawyer po yan. Lawyer yan. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid. Oh, irresponsible daw yun. Responsable yun. Pinaalam niya sa otoridad na nawawala si Pangulong Duterte kung saan siya pinapunta. Anong termang gagamitin mo doon? Missing? Anong Tagalog ng missing? Nawawala. O is not here. O wala siya doon. Nandun pa rin yung salitang wala. Nawawala siya doon. Nasaan siya? Hindi ko alam. Hindi nawawala siya. Di ba? Nawala ka. Saan ka ba nagpunta? Bigla kang nawala. Anong gagamitin mong terminology doon? Pare, saan ka nagpunta? Nawawala ka. O nawawala ka, saan ka nagpunta? Di ba? Dito, ba't hindi mo sinabi sa akin? Inahanap tuloy kita. O, di ba, hinahanap niya. Hindi nawawala siya. Fake news na yun. Fake news na kagad yun. Mag-isip at matuto pang mag-evaluate. O, ikaw ang dapat matuto mag-evaluate. Marunong kami mag-evaluate. O hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Kayo lang ang nagugulo. Wala po ba kayo it's about time na may masampulan dun sa mga nagpapakalat ng fake news? Ikaw dapat masampulan. Hindi ikaw. Yung. Aaralan po natin yan. Pag-aralan mo. Sampulan. Aralan mo. Nawawala lang, hindi niya alam ang kahulugan ng nawawala. Sinabi lang ni Yes Medjaldea nawawala. Fake news na. Same question. No. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. O di ba? Tama naman yun. Fake news na naman yun. Yung boses niya gano'n. Fake news na naman yun. Yan po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC kay Judge Mutok na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun sa mga doktor na tumingin sa kanya ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit. At patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay
ang kanyang mga gamot. Siyempre, concern lang si Senator Bongo. Nag-ano lang siya, nagre-raise siya ng kanyang concern. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin. Ikaw ma, may doktor ka ba? Hindi, tanong lang, may doktor ka? Kasi ako may doktor ako eh. Ikaw may doktor ka? Diba? Nagpapatingin ka ba, ma'am? Tanong lang naman, tanong lang. Lahat naman tayo nagpapatingin minsan eh, di ba? Nagpapa-general check-up tayo. Panahon na ba, ma'am, para magpa-general check-up ka from head to talampakan? Ano, concern lang ako sa iyo, ma'am. Concern lang. Wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. Oo, di ba? Wala nang jurisdiction ng Pilipinas doon. Tinapon na nga eh. Tinapon na nga yung Pilipino eh. Kasi bakit? Yung judicial system natin sa Pilipinas, low class. Tanong lang, low class ba? Ang judicial system natin dito? Kailangan talaga ang lilitis sa Pangulong Duterte yung imported na judicial system? Yung made in Netherlands? Dapat ba yung mga judge na uusig o sisintensya sa ating Pangulo eh hindi marunong mag-English? Hindi nakakaintindi ng English? French fries. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila din po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Ma'am, excuse me lang ha. Tatapusin ko muna yung schedule ko para sa'yo. Diba? Medyo nanggigigil na yung mga listener ko eh. Okay mama, pasensya na. Bye-bye muna sa'yo. O dito muna po tayo sa sa tinatawag nilang eto ha. Dante, kung umatras ang Solgen para ipagtanggol ang panig ng gobyerno dyan sa petisyon ng mga Duterte, sino ngayon ang kakatawan sa mga respondents dyan sa kaso? Magandang gabi, Monica. Sa nakuha nating impormasyon, ang Department of Justice o DOJ na ang siyang magsisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent. At inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema. Ang hindi pa lamang malinaw sa atin, Monica, kung ano yung kanilang isasubmit sa Supreme Court, kung ito na ba yung komentaryo doon sa hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo. Hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng korte hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila po pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marvil, Secretary Remulla at si General Torre. Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang
panahon. Kaya walang obligasyon o walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyan din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnay nito, naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na makatutulong ang pagtanggi ng OSG na maging abogado ng respondents sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Tamaan niya ang ginawa ng OSG na huwag ipagtanggol ang gobyerno sa illegal na ginawa nito. Definitely, because it effectively admits, sinasabi na nga nila, posisyon ho namin, walang jurisdiction ng gobyerno ay ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung ikaw naman nga naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal at batay sa kanilang pananaw na may jurisdiction? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pamakasuhan pa sila. Monica, sa isang pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, kinumpirma nito na natanggap na nila ang motion at manifestation ng OSG kaninang alauna ng hapon. Kasama nga sa motion ng OSG ay huwag na magiging bahagi ng respondent si Solicitor General Minardo Guevara. At exactly nga, Monica, ngayong araw ang ika-6 na taon mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa International Criminal Court. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si Monica. Maraming salamat. So anong ibig sabihin po niyan? Ha? Naiipit na po dito. Kasi ang Office of the Solicitor General, sila po yung abogado ng ating gobyerno. Ngayon, sinasabi mismo ng Solicitor General na wala na jurisdiction ang ICC. At ang magtatanggol daw ngayon sa gobyerno ang DOJ. Naku po, mahirap yan. Kasi unang-una, kapag inadmit ng OSG na walang jurisdiction ang ICC at ipinadala doon ang Pangulong Duterte, ang tawag doon ano? Kidnapping? Tanong lang, kidnapping? Kung walang jurisdiction ng ICC at ipinadala sa ICC ang Pangulong Duterte, illegal yun. Sinasabi na nga ng OSG, illegal eh. Hindi sila pwede mangialam dyan kasi hindi na nila kayang ipagtanggol yan. Ibig sabihin, ang gobyerno mismo, ang abogado ng gobyerno, sinasabi na dyan, tanong lang po ito, ang ibig ba sabihin ng OSG, illegal ang ginawa ni Bongbong Marcos? Na inaprubahan ng pagbitbit sa Pangulong Duterte doon sa ICC? Malinaw po sinasabi dito ng OSG, si Minardo Guevara, na hindi tayo membro ng ICC tsaka walang jurisdiction ng ICC sa atin. Bakit dinala dun? Dahil sinabi ni Bongbong Marcos, dahil hindi abogado si Bongbong Marcos, hindi lawyer si Bongbong Marcos, walang alam sa batas ang Bongbong Marcos. Sinabi niya, yung kaso daw na yan ay nagsimula pa noong 2016 or 2017. Hindi pa siya presidente noon. Wala pa siyang kinalaman noon. At nung panahong yun, hindi na miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. So ibig sabihin na i-file yung kaso, miyembro pa ang Pilipinas. Kumalas ang Pilipinas 2018, na-aprobahan 2019. Di wala na. Hindi na tayo miyembro ngayon. Ibig mo ba sabihin, lahat ng nakapile na kaso, bago tayo kumalas, pwede pa tayong usgahan? Pwede pa tayong litisin? Hindi na nga tayong miyembro eh. Paano mo lilitisin at sasabihin mo, babalikan kita? Kasi na-file ang kaso na to, miyembro ka pa. Anong gagawin natin ngayon? Hindi na ako miyembro.
hindi ibig sabihin ng miyembro ako, pwede mo pang abulin yan. Hindi na. Sarado na nga yung libro Hindi na tayo miyembro Wala na tayong relasyon. Paano yun? Wala na nga tayong relasyon. Paano yun? Naabulin kita. Anong jurisdiction ko sa'yo? Anong gagamitin kong batas? Yun po sinabi ni Bongbong Marcos. Dahil ang na-file daw ang kaso, 2016-17 ba yun? Nakakalas ang Pilipinas, nag-file ang Pilipinas ng non-membership 2018. Ako ang reaction ko dito wala, hindi kayang ipagtanggol ng Office of the Solicitor General. Itong gobyernong ito, ang ginawa ni Bongbong Marcos. Hindi niya kayang ipagtanggol ang ginawang pagkalas ni Bongbong Marcos ay pagpapadala ni Bongbong Marcos sa Pangulong Duterte doon sa Dahig. Namumroblema ngayon. Kaya sinasabi nga ni Attorney Sal Panelo, paano yan? Kapag pinagtanggol nila ang gobyernong ito, baka makakasuhan pa sila. Anong gagawin nyo ngayon? Di ba? Madami makakasuhan dyan. Ang tawag po ba dyan ay kidnapping? Ngayon, ang DOJ daw ang magtatanggol. Di ba? Sabi nga 2016-2017 kaya nyo binalikan nyo yung kaso So ngayon, babalikan natin yung standing ni Boeing. Ano bang standing ni Boeing? But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte na. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant. Or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron kong sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, wala akong police report Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Attorney Sal, paki-send nyo nga kayo, Attorney Sal, itong video na ito. At sabihin nyo, nagsalita na si Boeing, sumagot na si Boeing. Ang sabi ni Boeing dito ito That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho, ng panahon, kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte na. Para hindi magkaroon ng kasuhan, kailangan pumunta muna sila sa korte. Pag-ipadala nyo to, kay Attorney Sal Panelo, sinabi mismo ni Boeing na para hindi magkaroon ng kasuhan, duman muna sa korte. Hindi nila dinaan sa korte. Dinaretso nila doon sa Dahig. So, ibig sabihin, merong paglabag sa batas. Wala, sinabi na rin yan ni Boeing
Ano sinabi ni Boying? Ayan po sinabi na ni Boying, oh. Narinig po ninyo sinabi ni Boying? Ang sinabi ni Boying, kailangan dumaan muna sa korte. O hindi nila din nasa korte. Anong mangyayari ngayon? Eh di pwede silang kasuhan. Anong kaso? Kidnapping. Ayan o, pakinggan po ninyo. Yung sinabi ni Boying, ayan o. Narinig ninyo sinabi ni Boying? Kailangan dumaan muna sa korte. Pag-i-send po kay Atty. Sal Panelo itong video na ito. Pag-isabi na sumagot na si Boying. DOJ daw DOJ daw magtatanggol eh. O paano ipagtatanggol ng DOJ ngayon yan? Mismo ang DOJ sinabi niya na kailangan dumaan sa korte para walang magiging kasuhan. Hindi po ba narinig ninyo? Oh. Ganyan. Ganyan ang tapat. Alam po ni maraming salamat DOJ Secretary Jesus Boying Crispin Remula. Napakatalino nyo. Ako, reaksyon ko dito, salute sa'yo. Alam mo ang batas. Na dapat dumaan muna dito sa yung Article 59. Oh. Ay, hindi nila pinadaan sa korte, dinaretso nila dun sa